o lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan, o lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay
sapat, binabago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Kay ganda, kaya dapat lang ng buhay ko sa umaga, yes, ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ito po ang totoo. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya dapat lang ng buhay ko sa umaga, yes, ay laging bago. Sama-sama tayo! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kay sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Yeah! Babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan ba kay sarap-sarap, kay sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan natin, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Tulad ng isang
before your presence, God. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ako saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa amin pong kalagitnaan. Patuloy ka po namin pinupuri, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kalayaan. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahid ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay ibuhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahid ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay ibuhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo,
Jesus! Woo! Lahat ng sama-sama po tayo. Pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, come on church! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. ang aking puso, at aking buhay, alay sa pagsama. Lahat ng papuri, Pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Purihin ka, Lord. Sa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Pinagpalang umaga po sa lahat po na nakatutok sa ating live broadcast, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po at sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating live broadcast, mapa-replay man yan o live streaming, ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon, lalo na sa araw na ito na pinakamahalaga sa Diyos. Ang araw na ito, ang araw ng linggo, araw ng pagsamba, araw ng pinabanal ng Diyos na kung saan sama-sama tayong magpupuri at sasamba sa ating buhay na Diyos. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat na nakatutok po ngayong umaga, maagang gumising para po makasama po natin sa gawain ng Panginoon at makinig syempre sa napaka-espesyal na mensahe ng Panginoon sa atin ngayon pong umagang ito. Alam kong excited na po kayo sa mensahe ng Panginoon. Live na live po tayo mga kapatid, September 8, 2024, ikalawang linggo. Grabe no? Ikalawang linggo na agad tayo at patungo na tayo sa syempre pangalawa, ikatlong linggo at marami tayong aabangan sa Panginoon sa buwan na ito at sa mga susunod na buwan bago natin matapos ang journey natin dito sa Genesis 24 at tumungtong tayo sa pinakahuli ng Abraham series ng Book of Genesis sa Genesis 25. Good morning po sa bawat isa. Again, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Huwag kakalimutang mag-like, mag-follow ng ating official FB page. Ganun din mga kapatid, i-share po natin ang ating live broadcast ngayong pong umaga sa pamagitan po ng pag-click ng share button mga kapatid. I-share nyo po yan sa inyong messenger. Pwede nyo po i-share yan through messenger sa inyong mga mahal sa buhay. Pwede nyo po yung i-share sa inyong profile. Pwede nyo po yung i-copy yung link. I-send nyo po sa kanila para pag-click po nila
diretso na po sila dito sa ating live broadcast. Bakit napakahalaga po ng pag-share? Ito po ang dahilan para lalong mag-spread, ma-reach natin yung ating mga kapatid, mga mahal natin sa buhay, na naniniwala po ako na sa pamagitan po ng Facebook Live ay meron pong pagkakataon nitong marinig nila ang mensahe ng ating Panginoon ngayong pong umaga. Good morning po sa bawat isa. Again, welcome sa gawain ng Panginoon. Pinabati po natin ang bawat isa na maaga pong tumutok na po sa ating live broadcast. Pinabati po natin si Ate Beth at si Brother Ed. Ayan, magandang umaga sa inyong buong pamilya. Good morning. Salamat sa inyong pagtutok. Binabati rin natin sina Brother Ervil at ang kanyang buong pamilya, ang Kayanan family. Good morning po. Sila po ay from Silang, Cavite. Binabati rin natin ang good morning. Kasama rin natin si Jenre Garjola. Good morning. Si Ruby Ann Alex. Good morning. Nanay Ellen Endoso and family. Good morning. Brother Riden Calara from Bataan. Good morning. Ayan. Sa iyong buong pamilya, good morning sa inyo. Binabati rin natin si Sister Claire Garjola. Good morning po. Sa inyong buong pamilya, good morning. Kasama rin po natin ngayong umaga si Kuya Aki de Austria at sa inyong pong buong pamilya. Magandang umaga po sa inyo. Binabati rin natin si Nanay Dory Hermino. Good morning, Nanay Dory. Ayan, binabati natin ang lahat po ng nakatutok pa po at papasok pa lamang sa ating live broadcast at sa iba't ibang panig ng mundo na nagre-replay po ng ating live broadcast. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast. Again, share this live broadcast. Okay? So tuloy-tuloy po tayo. Nasa ikalawang bahagi po tayo. Sisikapin ko po na matalakay sa biyaya ng Panginoon ang ikalawa at ikatlong bahagi ng ating pong gawain po ng ating series patungkol po sa God's guidance and providential care. Yan po ang ating topic sa Genesis 20:24 at alam ko pong excited kayo sa gagawin ni Lord. Again, huwag kalimutang i-share ang ating live broadcast. Pagkatapos po ng ating gawain ngayong pong umaga ay maya-maya lamang po ay magkakaroon po ng YouTube premiere na po sa pamagitan po ng ating YouTube premiere ay mapapanood muli sa ating YouTube channel, official YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Mga kapatid, pwede po ninyong isubscribe. Pwede kayong mag-subscribe doon. I-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga YouTube premiere natin. At tayo po ay magla-live mamaya doon sa pamagitan ng YouTube premiere. Ito pong napapanood nyo ngayon ay mapapanood din po doon mamaya mga around 11 p.m. Ayan, purihin po ang Panginoon. Kung 11 p.m. gabing-gabi naman. So, purihin ang Panginoon. Magandang umaga po at alam ko pong ready na po kayo sa mensahe ng Panginoon ngayong pong umaga. Nawa po'y naririnig nyo po ako ng malinaw at maayos ang ating pong streaming. Maayos po ba? Naririnig nyo po ba ako ng mabuti? Ayan. Good morning po sa ating lahat. So tayo po ay mananalangin. Simulan po natin ang ating gawain sa pamagitan po ng pasasalamat at pagdakila sa ating buhay na Diyos sa umaga pong ito. Tayo po ay lumapit sa Kanya at bigyan po natin ng pinakamataas na pagpupurit, pasasalamat at pagluwalhati ang ating Diyos na buhay. Ama naming Diyos na patuloy naming dinadakila, pinupuri, niluluwalhati, itinataas sa aming buhay. Salamat o Diyos sa panibagong umaga, sa panibagong buhay na iyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Lord, excited kami dahil alam namin na kayo po ang aming makakatagpo, ang iyong presensya, ang aming kasama. Kahit po kami ay nasa online, mapa face to face, Lord, lagi kaming sobrang excited dahil alam namin, Lord, ang mensahe mo na aming maririnig ay mensahe mo, Panginoon, para kami po ay turuan, gabayan, ingatan, protektahan, disiplinahin, at itama kung kami po ay may mga pagkakamali. Salamat o Diyos dahil ang araw na ito ay araw na kung saan ikaw po ang maitataas lamang at wala nang iba.
Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil sa pamagitan nito ay lalo kaming lalalim, mas lalo kaming bibigyan ng pag-asa, ng inspirasyon, gabay, patnubay, dahil alam namin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang tanging daan, katotohanan at ang buhay, ang iyong mga salita ang magniningning, Panginoon, at magigsisilbing gabay namin, Panginoon, patungo sa iyong nais at kalooban sa aming buhay. Kaya Lord, sa aming paglapit, matutunan naming magbalik sa iyo ng lahat ng pasasalamat sa isang linggong pinuno mo ng iyong patnubay, gabay at pag-iingat sa aming buhay. Pagpapala, Panginoon, sa aming lahat. Maraming salamat maging Panginoon sa araw na ito sa kagalingang aming naranasan. Kung kami po ay nagkaroon ng karamdaman, sa mga pagtugon mo sa aming mga panalangin, salamat Lord, dahil tunay na Ikaw o Diyos ang tumutupad nito, kaya sa iyo kami lubos na nagtitiwala sa iyong gagawin at kamanghamanghang mga gawa, Panginoon. Maraming salamat. Maging o Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Binubuksan ang aming mga puso, patuloy na lumalapit sa iyo ng patuloy na may pagpapakababa at paghingi po ng tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at gawa. Kayo pong nakasisiyasat aming banal na spirito sa pinakamalalim na ikaibuturan ng aming mga puso, O Diyos. Pakalinisin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo at patuloy, Lord, na kami po'y lubos sa patawarin. Tulungan mo kami, Panginoon, na matalikuran ng lahat ng ito sa pamagitan ng tulong at lakas na ipagkakaloob mo at tagumpay mula kay Kristo Jesus. Lord, salamat dahil sa pagkakataong itong muli kami nakakalapit. Nabibigyan mo kami, Lord, ng pagkakataong magsisi, mabago ang aming mga buhay para sa iyo, O Diyos, para sa iyong kalwalhatian. Maraming salamat po. At Lord, dahil alam namin na Ikaw po ang aming lalapitan, Ikaw po ang aming pakikinggan, kaya Lord, bigyan mo kami ng lubos na pangunawa, karunungan, kaalaman, O Diyos, aming banal na spirito. Ikaw po manguna sa amin para maintindihan namin ang kapahayagan at katotohanan ng iyo pong mga salita sa umagang ito. At patuloy, Lord, na hindi po namin tinatanggap ang anumang mga bagay na magde-distract, magtatanggal ng aming focus sa pakikinig sa iyong mga salita. Kaya Lord, ihanda mo kami ng buong buo, O Diyos, sa aming mga maririnig mula sa iyo, Panginoon, ngayong pong umaga. Maraming salamat, Lord. Amin pong inaangkin lamang ang tagumpay dahil kay Kristo at itinataas namin ang pangalan ni Kristo Jesus sa umagang ito, Panginoon, sa iglesyang ito at sa buhay ng iyong mga anak na naririto sa live broadcast. Maraming salamat, Lord. Lord, be our pastor, our dear Holy Spirit. Be our mentor. Be our great teacher. Be our guide, O God, sa aming pakikinggan sa iyong mga salita. Maging ngayong lingkod, O Diyos, lagi po kayong manguna sa Kanya. Patuloy, Lord, na bigyan mo kami bigyan mo ng ang iyong lingkod ng lubos na karunungan at wala pong ibang maitataas sa bawat salita at bawat tinig, Lord, na maririnig po namin ngayong umaga ay patuloy, Lord, na Ikaw po ang magbibigay ng karunungan, ng kapangyarihan ng iyong pong mga salita. Lord, kami po ay maging sentro lamang sa iyong presensya, sentro sa iyong salita, at sentro sa katotohanan po nito, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, pinakamataas na pasasalamat, pagluwalhati sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw po ang siyang maitaas. Salamat sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Again, good morning po sa ating lahat na nakatutok po sa ating live broadcast. At salamat sa Panginoon, pasalamatan natin si Lord dahil iningatan niya tayo sa gitna ng matinding bagyo na dumating sa ating bansa, si Bagyong Enteng. At alam natin na sabi po sa forecast ay meron po ilang pa mga susunod na bagyo. Atin pong ipanalangin
Ngayon pong umaga, manalangin po tayo sandali para sa pag-iingat ng Diyos sa mga paparating pambagyo na ang Lord ang siyang magprotekta sa atin. Hanggang ngayon pa lang, tunawi na ng Diyos at wala na pong mapinsalang kahit na ibang bansa pa, lalo na sa ating bansa. Ingatan tayo at talagang yung mga kapatid nating dumanas ng matinding problema sa baha. No po, ang dami pong nasalanta ng bagyong ito kaya tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapakababa at dumudulog sa iyo, Panginoon, lalo na po sa nangyari na pagsalanta ng bagyong Enteng, Lord God, itong super typhoon na ito na Enteng, Lord, na marami pong nasira, marami pong nasalanta ng baha dahil sa bagyong ito, Panginoon. Kami po ay humihingi sa iyo ng habag at awa, Panginoon, para sa mga kapatid namin na nasalanta po ng matinding bagyong ito. Lord, kami po ay nagsusumamo sa iyo at patuloy, Lord, na humihingi ng iyong proteksyon, pag-iingat, Panginoon, lalo na yung provision, Panginoon, para sila po ay makapagsimulang muli. Kaya, Lord, sa iyo po kami lumalapit dahil alam namin ikaw po ang mas makapangyarihan, ikaw po ang aming dakilang nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Salamat, Lord, dahil alam namin hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At ngayon, Lord, may mga banta na mga parating na bagyo sa mga susunod na araw at linggo. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, wala pong imposible sa inyo. Ngayon pa lamang amin pong ipinapanalangin na mga bagyong ito ay matunaw na at mawalan at mapawi na, O Diyos, upang wala nang maapektuhan at masalanta pa sa bagyong ito na mga paparating pa. Lord, ang aming panalangin, alam namin kontrolado ng iyong mga kamay ang anumang bagay sa mundong ibabaw, Lord God. Kaya Lord, ngayon pa lang, aming dalangin, tunawin ninyo ng iyong banal na dugo ang mga bagyong ito, Panginoon, na maaari pong ito'y gawa ng kaaway para kami ay salantain, wasakin ang anumang bagay na ipinagkakaloob mo, O Diyos, at mga pagpapalang darating pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Ganon din, Panginoon, lalong-lalo na sa mga kapatid namin na ang hanap buhay ay sa dagat, O Diyos. Lord, ang aming panalangin ay ikaw po ang Diyos na magkontrol ng hangin at bagyong ito, Panginoon, upang wala pong makaapekto at wala pong masira, Panginoon, sa anumang kabuhayan ng iyong mga anak. Ay dahil alam namin, O Diyos, ikaw lamang ang marapat namin pagkatiwalaan, ikaw lamang ang marapat naming kapitan, Lord God, sa gitna po ng mga hamon at pagsubok ng buhay. Maraming salamat, Lord. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, ng may isang tinig at puso, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Yan po ang aming panalangin. Amen. Amen at amen. Amen. Praise God, mga kapatid. Good morning po sa bawat isa sa atin ngayon pong araw na ito na nakatutok po sa ating live broadcast ngayon pong umaga. At salamat sa Lord sa pagkakataong ito na ipanalangin natin yung mga kapatid nating nasalanta. No po, hindi po biro itong isang linggong ito na talagang marami po ang nasalanta ng bagyo. Kaya tayo po ay manalangin at kung meron tayong mga extra na pwedeng itulong sa kanila ay tumulong tayo. At sa pamagitan ng panalangin, malaking bagay po ito. At syempre, kung nais nating tumulong sa kanila materially at financially, nasa sa inyo po yun, mga kapatid. Pero nagpapasalamat na tayo sa Lord dahil iningatan tayo ng Panginoon. Amen? So tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series sa Genesis 24 at ang ating pong topic no po sa buong buwan na ito at sa mga susunod na buwan ay on God's guidance and providential care. Napag-usapan po natin last first Sunday ng September ang patuloy na gabay at pag-iingat, proteksyon, pag-iingat ang ipinagkakaloob ng Diyos, hindi lang po kay Abraham, kundi sa kanyang mga susunod pang salinlahi. Alam natin na makikita natin mula po sa buhay ni Abraham, patungo kay Isaac, patungo kay Jacob, patungo po sa mga Israelites. No po, nakita natin yung journey nila
na kung papaano po sila ginabayan at iningatan ng Diyos sa lahat ng kanilang dinaraanan. Pinag-usapan po natin last time yung instruction no po na kasi po meron pong instruction si Abraham sa kanyang alipin dahil siya po ay nasa dulo na ng kanyang pong buhay. Bakit po nasa dulo ng kanyang buhay? Pinag-usapan po natin na si Abraham po ay matandang-matanda na during this time sa Genesis 24 at bagamat siya'y matandang-matanda na, nakita po natin yung pagpapala ng Panginoon sa kanya sa lahat ng bagay. At nagkaroon po ng pagkakataon na kinausap niya ang kanyang tagapamahala na pinagkakatiwalaang alipin na asikasuhin ang lahat ng kanyang ari-arian. At isa po sa mga iniisip, no, at sa last days po ng kanyang buhay ay meron po siyang pinakamatinding pagsubok na hinaharap sa mga oras na ito, na kung saan, mga kapatid, inaalala niya si Isaac na 40 taong gulang na pero wala pa ring asawa. So isa sa mga inaalala ni Abraham ay kung siya'y mawawala, wala magpapatuloy ng great nation na pangako ng Diyos sa buhay ng kanyang anak na si Isaac. So kinakailangan niya, iniisip niya na kinakailangan niya na lumapit sa Diyos at patuloy na hanapin at gawin ang nararapat para sa kanyang anak. So kinausap niya po yung kanyang alipin, si Eliezer, no po, na kung saan pinasumpa niya, no? Sabi nga, sabi ni Abraham kay Eliezer o sa kanyang alipin, ilagay mo sa ang iyong kamay sa pagitan ng dalawang hita ko, sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Diyos ng Diyos ng kalangitan at Diyos ng lupa na hindi ka pipili ng taga rito sa Kanaan na kasamang naninirahan nila doon para mapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. So pumunta po sila sa lugar na pumunta po, sabi ng instruction ni Abraham sa kanyang alipin, pumunta ka sa pinanggalingan ko. Okay? Okay, doon sa bayan ng Ur. At doon ka pumili, doon sa pinanggalingan ni Abraham ng kanyang lahi, doon ka po pipili ng babaeng mapapangasawa ng anak niyang si Isaac, mula pa rin sa kanyang mga kaanak. Pero nagtanong ang alipin, ang kanyang tanong sa kanyang amo, papaano kung ayaw pong sumama ng babae sa lugar na yon? So, ang tanong ng kanyang alipin, dadalin ko po ba si Isaac doon sa inyong lugar na pinanggalingan? Sumagot si Abraham, huwag mong dadalin si Isaac doon. So, sabi ni Abraham sa kanyang alipin, dinala ako rito ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, mula sa sambahayan ng aking ama sa lugar kung saan ako isinilang, at sumumpa siya na ibibigay niya ang lupaing ito ng Kanaan sa mga lahi ko. Kaya lumakad ka dahil magpapadala ang Panginoon ng anghel niya na sasama sa iyo para makakita ka roon ng mapapangasawa ng anak ko, sabi ni Abraham. So sa verse 8, sabi po ni Abraham, kapag hindi sumama sa iyo ang babae, ibig sabihin wala kang pananagutan sa pagsumpa mong ito sa akin. Pero wag mong dadalin doon ang anak ko. So nakita niyo po yung pag-iingat, no po? Para dahil si Isaac po ang magpapatuloy ng pangako ng Diyos para sa mga Israelita. So kaya inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng dalawang hita ni Abraham na kanyang amo at sumumpa siya na susundin ang iniutos sa kanya. So ang tanong po dito, mga kapatid, ngayon pong umaga, ang pag-usapan natin yung ikalawang bahagi, hindi lang yung instruction. Kung masusunod ba ng aliping ito na si Eliezer ang instruction na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang among si Abraham. So pag-uusapan natin yung pagsunod at panalangin ng kanyang alipin. Okay? Servants, obedience, and prayer. Okay? So napakahalaga kapag nag-i-instruct, no po, napakahalaga yung dalawang ito obedience at yung prayer. No po. At hindi po pangkaraniwan sa isang alipin na ganito po ang maging aksyon o gawa, no, yung sumunod at manalangin. So ang tanong po dito, mga kapatid,
ay makakahanap kaya itong alipin ni Abraham ng asawa niya para kay Isaac. So alam naman natin, sa buong kwentong ito, alam na natin sa ating isipan na makakahanap talaga na ang pangalan ay Rebecca, yung kanyang tauhan ni Abraham doon sa lugar na kanyang pinanggalingan. No? Sa verse 10, pero tingnan natin yung detalye, no, bawat verses o bawat talata mula sa Genesis 24, 10 to 14. Dito po tayo iikot. So hati-hatiin po natin ito at loobin ng Panginoon ay matalakay pa natin yung ikatlong bahagi pa nito. Okay? So sa verse 10, sabi po doon, pagkatapos ng instruction, eto na po, kumuha ang alipin ng 10 kamelyo. Ilan po? 10. 10 kamelyo ang inihanda ng kanyang alipin at nagdala po itong alipin hindi lang ng 10 kamelyo kundi ng mga mamahaling regalo mula sa amo niyang si Abraham. So, may instruction, eto na, may execution. So, dahil may instruction ang kanyang amo, eto na po yung kanyang execution. Ibig sabihin, handa na siyang sumunod. So, ang ginawa niya, kumuha ang alipin ng 10 kamelyo, mamahaling regalo mula sa amo niyang si Abraham. Pagkatapos ng magpaghahanda, lumakad siya agad-agad lumakad siya, papunta sa Aram Naharaim, ang bayan na tinitirhan ni Nahor. Okay. So, ilang araw, medyo mahaba-haba po itong paglalakbay na ito. Pero, hindi po yung paglalakbay ng alipin papunta doon sa tinitirahan ni Nahor o doon sa Aram Naharaim. No, hindi po yan sa bayan na tinitirahan ni Nahor ang importanteng pag-uusapan natin. Hindi po yung mahaba niyang paglalakbay. No po, hindi po yan importante sa mga oras at detalye natin ngayon. Ang importante, kung ano po ang mangyayari o ano ang nangyari pagdating ng alipin doon sa tinitirahan ni Nahor sa Aram Naharaim. Okay? Sa verse 11, nang makarating na ang alipin sa bayan, anong ginawa? Pinaluhod po ng alipin ang kanyang mga kamelyo. Yung 10 kamelyo pinaluhod niya. So malapit sa balon sa labas ng bayan. So, dapit hapon noon at oras na ng pag-iigib o pag-igib ng mga kababaihan. So, huminto muna siya, no? Magagabi na kasi nung makarating siya, no? Makarating siya doon sa lugar na yon at noon ay dumarating po yung mga kababaihan, oras nila para mag-igib ng tubig. So, huminto muna siya sa may balon ng tubig para ipag-igib ng maiinom ang 10 niyang kamelyo. Kasi syempre, ang haba ng paglalakbay. So, uhaw na uhaw itong mga kamelyong dala-dala niya. So, meaning to say, doon sa may balo na yon, makikita natin, kukuha sana siya ng pang-igib para maiinom ng kanya mga kamelyo. So, yung pagluhod ng kamelyo ay sign na pagpapahinga at pag-inom naman nila ng tubig. So, sa puntong yon, dapit hapon, malapit ng gumabi, at sa oras na yon ay oras ng pag-iigib ng mga kababaihan. So, dahil may mga babae doon, mga kapatid, iniisip niya, paano naman niya malalaman, no? Ang tanong po dito, paano po niya malalaman kung isa ba sa mga babaeng yon na umiigib ay naandoon ba yung nararapat, no, na maging mapapangasawa ng kanyang among si Isaac, no? So nagpray siya. So sa puntong ito, sa verse 13. Teka, dito muna tayo. Okay? So nagpray siya. Etong alipin ay nanalangin. Nanalangin siya kasi iniisip niya na sa dami ng babaeng umiigib dito, sino dito ang nararapat para sa anak ng kanyang among si Abraham na si Isaac. So he prayed asking for specific guidance galing sa Diyos. At sabi po ng isang Bible scholar, ito po ang kauna-unahan sa Biblia na humingi ng panalangin with the specific guidance from the Lord. So, ibig sabihin mga kapatid, naitala na itong aliping ito na pinagkakatiwalaan ni Abraham ay isa sa mga nauna
no? Isa sa mga naunang nanalangin para humingi ng specific guidance mula sa Panginoon. Sa verse 13, sabi doon, nakatayo po ako sa tabi ng balon habang umiigib ang mga babae sa bayan na ito. Kung hihingi po ako ng tubig, ito po yung panalangin niya. No? Nakatayo po ako, O Diyos, sa tabi ng balon habang umiigib ang mga babae sa bayan na ito. Verse 14, kung hihingi po ako ng tubig na nasa banga ng isang dalaga at pumayag siyang painumin ako, pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili ninyong maging asawa ng lingkod ninyong si Isaac. Sa ganito ko po malalaman ang pagpapakita nyo ng inyong kabutihan sa amo kong si Abraham. Verse 12. So, na-skip natin yung verse 12. Tingnan natin. Sabi po dito, nanalangin ng alipin. So, ibig sabihin mga kapatid, kung titingnan natin sa guidance ng Holy Spirit sa pangunawa natin, nakita niya po na maraming babae doon sa specific na lugar. Na kung saan, ang isa sa mga unang aksyon na kanyang ginawa, hindi siya gumawa sa sarili niyang diskarte. Nakita niyo po, ang unang-una niyang ginawa sa verse 12 na na-skip natin kanina, nag-13 agad tayo, makikita natin na nanalangin ang alipin. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, siya po ay humihingi ng specific guide, no, galing sa Diyos. Nakita natin itong aliping ito, no? Ito po ang kauna-unahan, sabi ng isang Bible scholar, mga kapatid, ito po ang kauna-unahan na may nanalangin at nangihingi ng specific guidance sa Lord. So nanalangin ng alipin, Panginoon, Diyos ng amo kong si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita nyo ang kabutihan nyo sa aking amo. So kung babalikan natin yung 13, sinasabi niya sa Panginoon, nandito po ako sa tabi ng balon. So sa balong ito, Lord, habang umiigib ang mga babae sa bayang ito, nakatayo po ako dito. So sa pagtayo ko po rito, humihingi po ako ng tubig. Kung hihingi po ako ng tubig na nasa banga ng isang dalaga at pumayag siyang painumin ako, pati ang mga kamelyo ko, nawa siya na ang babaeng pinili ninyong maging asawa ng lingkod ninyong si Isaac. Sa ganito ko po malalaman ang pagpapakita nyo sa inyong kabutihan sa amo kong si Abraham. Alam nyo po, humihingi siya, hindi lang ng specific guidance, sinamahan niya yung specific guidance ng mga sign. Okay? Nanghingi siya ng sign. Senyales, simbolo. No? Na kapag humingi siya ng tubig sa mga babae roon, merong mag-alok sa kanya na painumin siya, painumin din ng kamelyo, yun na yun. Yun na yung babaeng hinihingi niya sa Lord. Sa totoo lang mga kapatid, yung hinihingi po niyang sign sa Panginoon at guidance, specific guidance, is very specific. Mahirap ang qualification na hinihingi po ng lingkod na ito. Itong alipin na ito sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, bakit mahirap? Alam niyo po ba na meron pong 10 kamelyo na bitbit itong alipin ni Abraham? At bakit po mahirap yung qualification hinihingi niya sa Diyos? Bakit? Kasi alam niyo po, ayon sa research, mga kapatid, ang isang kamelyo, no po, kailangan ng isang uhaw na kamelyo ay 25 galong tubig para malubos ang kanyang pagkauhaw. Uulitin ko po, 25 gallons para maibsan yung kanyang uhaw ng isang kamelyo lang. So ganong karaming beses na iigib yung babae. So hindi ho biro yung qualification na ito. So humingi ka ng panalangin, humingi ka ng guidance, pero tingnan nyo po ito. Parang kung isipin mo, parang napaka-imposible naman ito. Kung tutuusin mga kapatid, kung 25 gallons sa 10, iigib siya ng 250 gallons sa 10 kamelyong ito.
And take note mga kapatid, hindi kakayanin ng isang babae lamang, kinakailangan ng isang babae ay masipag talaga, talagang malakas ang katawan at mabait syempre. So, nakita natin dito, very specific, pero yung qualification na ito ay mahirap, no? So kung hihingi siya ng tubig, may mag-aalok sa kanya, hindi ka naman pwedeng basta-basta, no? Hihingi ka ng tubig, nasa banga ng isang dalaga at sumayag siyang painumin ka, pati yung kamelyo, yun na yung babae, yun na yun. So anong punto natin dito sa umagang ito? Okay lang ba na humingi ng sign sa Panginoon kapag tayo'y nananalangin? Walang sinabi sa story na ito kung okay ba o hindi, no? Kasi sa New Testament, kung babasahin niyo po ang New Testament, wala naman tayong halimbawa na tulad ng ganito tungkol sa panalangin na humihingi ng specific guidance at naglagay ng qualification kung ano at sign kung ano ang paano tutugon ng Diyos. No? Lord, pag ginawa niya ito, ay ito na yung babae. So, sa Old Testament, meron po ring mga kasaysayan sa Bible, sa Lumang Tipan, na meron pong isang lingkod ng Diyos na nangihingi ng sign. Pero, compare sa alipin, humihingi siya, anong pagkakaiba ng paghingi ng sign nitong alipin ni Abraham at nitong lingkod ng Diyos na ito na humihingi ng sign sa Diyos. Okay? So parehas silang humihingi ng sign sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Pero anong pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba ng alipin, yung alipin humihingi siya ng mga senyales, ng mga palatandaan kung ito na ang kalooban ng Diyos para sa kay Isaac. Ano ang pinapairal nitong alipin? Okay? Alipin ni Abraham. Ang isa sa mga pinaiiral ng alipin ni Abraham, meron po siyang matinding pananampalataya. Meron din po siyang matinding pagtitiwala. At meron din siyang matinding, ano pa yun? Pananampalataya, at meron din siyang pagtitiwala, at meron din siyang matinding pagsunod. Kung babalikan nyo po, parang nabanggit na ito sa pagkakataon ng buhay ni Abraham. So, ibig sabihin, yung buhay ni Abraham, dahil nga hindi siya perpekto, pero siya'y totoo, kaya siya naging magandang patotoo at naging mabuting modelo. Ibig sabihin mga kapatid, isa sa mga tinitingnan ng kanyang alipin, yung buhay ng lingkod, ng kanyang leader, ng kanyang amo, ng kanyang boss, kung papaano siya mamuhay sa harapan ng Diyos. So nakita natin, kung sino ang leader, yun din ang follower. So sa puntong ito mga kapatid, ano ang meron sa kanya? Tatlong bagay. Matindi ang kanyang pananampalataya, matindi ang kanyang pagtitiwala, pananampalataya, at matindi rin yung kanyang pagsunod. Humihingi siya sa Panginoon, balikan natin yung verse 12. Humihingi siya ng tagumpay sa pakay niya doon sa lugar na iyon na inutos sa kanya ng amo. At kung makikita niyo po sa verse na ito, ang sabi niya, ipakita niyo po, Panginoon, ang kabutihan ninyo sa aking amo na si Abraham. Nakita niyo po yung pagrespeto niya sa Panginoon? Nakita niyo po na bago siya magdesisyon, parehas na parehas din sa papaano isinasaalang-alang ni Abraham ang desisyon niya. Pag siya'y gumagawa ng desisyon, una, paano niya isinasaalang-alang? Tinitingnan niya, masisira ba plano ng Diyos? Pangalawa, naalala niyo po ito, yung ating mga puntos. Pangalawa, masisira ba ang pangalan ng Diyos? At pangatlo, ay mararanasan ba nito ang kapangyarihan ng Diyos? So ito po yung mga tatlong bagay na tinalakay natin last week na importanteng naidudugtong natin sa buhay nitong alipin. Itong isa sa Old Testament na merong nanghingi ng sign pero nagpakita naman ng unbelief sa Panginoon at hesitation sa pagsunod. Makikita natin sa buhay ni Gideon, si Gideon.
compare dito sa alipin, humingi rin siya ng sign, no? Humingi rin siya ng sign sa Panginoon. So iniisip niya, sinasabi niya, ito kasi yung mga panahon mga kapatid na kung saan nagkakaroon ng pagrerebelde ang mga Israelita laban kay Yahweh. At inayaan sila ng Diyos na sakupin ng mga Midyanita. So sa panahong yon mga kapatid, nalaman at humingi, no? Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh sa dami ng kanilang pinagdadaanan dahil yun ay pinabayaan na sila ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So sa puntong ito, humingi si Gideon ng mga palatandaan. Sinabi niya doon, sa puntong ito, teka hanapin ko yung pinaka-word niya. Sabi niya, mawalang galang na po. Pag binasa niyo po yung Hukom, chapter 6, sabi niya, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noong gaya ng ikinukwento sa amin ng mga ninuno? Kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midyanita. Nakita niyo po yung comparison? Itong alipin, dahil looking forward siya at tinitingnan niya yung ginagawa ng kanyang amo, may faith, no? Tama, may trust, tapos may obedience. Kaya makikita nyo mga kapatid, tingnan natin yung si Gideon. Kulang sa faith, kulang sa trust, kulang sa obedience. Humihingi ng sign parehas, pero ang magkaiba dito mga kapatid, yung alipin is motivated by faith, trust, and obedience. Pero ito, lack of faith, lack of trust, lack of obedience. Itong si Gideon. Pero mga kapatid, kung titingnan natin, makikita natin ang paghingi talaga ng sign sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ay yung ganitong klase na wala ka ring pananampalataya. Isipin mo, sasabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng sign. Pag siya'y dumaan, nakapula, siya na yun. Hindi ganun ang pananampalataya. Paano kung sandamukal na nakapula ang dadaan sa harapan mo? Sasabihin mo, naku, si Lord naman, niloloko ako. Kaya kapag paghihingi ka ng sign sa pamagitan ng panalangin, kinakailangan lapatan mo rin katulad ng pananampalataya, matinding pananampalataya, matinding pagtitiwala, at matinding pagsunod. Amen. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? So, sabi sa mga verses na ito, mga kapatid, binasa natin kanina, puntahan na natin yung verse 14. Makikita natin na itong ginawa na paghingi ng sign ng aliping ito ay isa sa mga paraan ng pagsunod niya sa Panginoon. Ito rin po ay may kinalaman sa katuparan ng misyon at layunin ng Diyos sa buhay ni Isaac. So ibig sabihin, ang lagi niyang isinasaalang-alang, Lord, hindi po yung desisyon ko, yung plano mo. Okay? Bago po ako humingi ng desisyon, bago ako magdesisyon kung sino po dito sa mga babaeng ito, Lord, ang sabi niya lagi, Lord, eto po, nakatayo po ako dito. Gabayan niyo po ako. No? Nakatayo po ako dito, ang daming babae dito. Paano po ako pipili kung sino po ang nararapat na babae para sa kanila? Kapag may ginawa po sila na ganito, hihingi ako ng tubig sa banga, nasa banga ng isang dalaga, papayag na painumin ako, pati yung kamelyo, no? Lord, nawa, sabi niya, naway siya na ang babaeng pinili ninyong maging asawa. So sa puntong ito mga kapatid, tayo nananalangin, let's be motivated by our faith. Ano po? Kasi napakahalaga na habang ikay nagdidesisyon sa isang bagay, napakahalaga, isinasaalang-alang mo, masisira ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? Maganda ang plano ng Diyos. Jeremiah chapter 29 verse 11.
ang plano ng Diyos ay isang napakagandang plano. Plano para sa ating kabutihan. At kung meron mang pinakamagandang plano, ay nasa Diyos na lumikha sa buhay natin. Siya ang nakakaalam ng pinakamagandang plano sa iyo. Hindi para ipahamak ka, kundi para ikaw ibigyan ng isang kinabukasan sa magandang buhay, magandang kinabukasan para sa iyo. Kaya lang mga kapatid, ang problema, yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, ang nagiging dahilan kung bakit nasisira yung magandang plano ng Diyos para sa atin. Tama? So sa pagkakataong ito, ang alipin ay nagpapakita na bago ka magdesisyon, isaalang-alang mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Sa parang pag pumipili ka ng isang tao na mapapangasawan, siguraduhin mo na hindi sisirain ito ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung pipili ka ng mga bagay, magdidesisyon ka ng mga bagay sa buhay mo, napakahalaga at napaka-importante, mga kapatid. Importante na, mahalaga pa, na alam mo na hindi masisira ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, ang trabaho na pipiliin mo, alam mo, magdidesisyon ka kung anong trabaho ang iyong gugustuhin, dapat isaalang-alang mo, masisira ba ang layunin ng Panginoon sa buhay ko. Amen? So, nakita niyo po kung anong pattern na ginawa ni Abraham, pattern na ginawa ng kanyang alipin. Hindi siya basta-basta naghumingi ng sign. Nakatulad natin, kung hingi tayo ng sign, Lord, pag hindi umulan, ibig sabihin, ito ang tugon mo sa aking panalangin. Ganun ba? So, masyadong mababaw yung qualification or sign na hinihingi mo. Masyadong mabigat ang qualification na hinihingi nitong alipin ni Abraham, mga kapatid. So when people asked for signs from the Lord, usually hindi ganitong klase ng ginawa ng alipin ni Abraham. Kasi maraming humihingi ng sign sa Panginoon na inuudyukan ng unbelief. Kapag ang sign na hinihingi mo, sa dulo nito uudyukan kang mawalan ng tiwala, mawalan ng pananampalataya, at mawalan ng puso sa pagsunod, ibig sabihin, ang sign na hinihingi mo ay para sa sarili mong ambisyon at sa sarili mong intensyon. Amen? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Ibig sabihin, makikita mo rin na kung hihingi ka ng sign, ito ba'y pansarili? O ito ay para sa Panginoon? Pero kung mananalangin ka at hihingi ka ng sign, because sign is magkadugtong sa guidance. Lord, please guide me. No? Guide me, Lord. Hihingi ka ng guidance sa Panginoon. Humingi ka, nananalangin ka, humingi ka ng gabay. Humingi ka ng mga signs na dapat mong gawin, kung anong tama at dapat mong gawin. Ibig sabihin, when you say signs, when you say guidance, ibig sabihin, pag sinabi mong humingi ka ng guidance, ibig sabihin nagtitiwala ka, nananampalataya ka, at handa kang sumunod at magpasakop sa kanyang layunin. So, papaano tutugon ng Diyos dito sa alipin ni Abraham? So, Lord, matindi ito. So, ngayon, papasok po tayo sa ikatlong bahagi kasi magkadugtong po ito at maikli lang naman po ang part 2 eh. Ito na po yung part 3. The servant meets Rebecca. So sa puntong ito, mga kapatid, paano nga ba tutugon ng Diyos sa kanyang panalangin? Okay? So ang maganda dito, mga kapatid, alam natin na sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Lalo na kung ang panalangin mo ay well-guided ng iyong faith, ng iyong trust, at ng iyong obedience sa Panginoon. So tingnan natin ang mga sumunod na nangyari. Hindi pa man tapos manalangin ang alipin ni Abraham, may sagot na agad si Lord sa prayer niya. Wow! Excited ako. Ano ba ang nangyari sa kanya? Again,
Tingnan natin. Hindi pa siya, verse 15, hindi pa siya natatapos sa panalangin. Dumating si Rebecca na may pasan-pasan na banga sa balikat niya. Si Rebecca ay anak ni Betuel, na anak ni Nahor at ni Milka. Si Nahor ay kapatid ni Abraham. So nakakatuwa, no? Nakaka-bless. Hindi pa natatapos mag-pray ang alipin na ito ni Abraham. Nananalangin pa lang siya sa Diyos dahil siya ay driven ng tatlo, faith, trust, and obedience. At lagi niya isinasaalang-alang sa desisyon yung plano, yung pangalan ng Diyos, at yung kapangyarihan ng Diyos. So bago pa siya mag-pray, meaning to say, may ginagawa na ang Diyos. Amen? So bago pa siya manalangin, meron ng ginagawa ang Diyos. Amen. So sa verse 15, dumating si Rebecca, pasan-pasan ng banga sa balikat niya. So sa verse 16, alam natin mga kapatid, ipinakilala sa dulo ng Genesis 22 na ito ang dahilan kung bakit, sabi nga sa last verse, makikita natin na kung bakit yung lahi ni Nahor doon manggagaling ang mapapangasawa nitong si Isaac. Sa verse 16, sabi sa verse 16, magandang dalaga si Rebecca at birhen pa. Bumaba siya papunta sa balon at nilagyan niya ng tubig ang kanyang banga. Pagkatapos umakyat siya para umuwi. So imagine niyo mga kapatid tingnan niyo po yung guidance ng Lord. So merong isang dalaga, magandang dalaga, ang pangalan ay Rebecca, birhen pa, bumaba siya papunta sa balon, nilagyan ng tubig ang kanyang banga, pagkatapos umakyat siya para umuwi. So sa puntong ito mga kapatid, nakita natin si Rebecca po ay hindi lang basta-basta babae. Hindi lang po siya basta kamag-anak. Apo po siya ni Abraham sa kapatid niyang si Nahor. Ibig sabihin, grandniece niya yan. So, iniisip natin siya na kaya yun. Pero sa totoo lang, siya na talaga yung ipagkakaloob ni Lord. No? So, sa verse 17, nagmamadali ang alipin sa pagsalubong sa kanya at sinabi, pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit kaunti lang? So, ito na po yung unang qualification na hinihingi po ng alipin sa Diyos na kung maaari na mayroong magpapainom sa kanya at sa kanyang kamelyo. Pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit kaunti lang? Okay? So, sa verse 18, sumagot si Rebecca, sige Ginoo, uminom ka. Mula sa balikat niya, ibinaba niya agad ang banga at hinawakan ito habang umiinom ang alipin. Hala, that is the first sign na kung ako hihingi ng tubig, paiinumin ako galing sa banga. So, the first sign, nakita natin. Sa verse 19, mga kapatid, yung first sign, tugma. So, doon sa kanyang hinihingi, tugma sa ibinigay ng Diyos. Okay? So, una pa lang, may dumating ng babae, no? Para siya'y painumin. Ito na verse 19. Pagkatapos niyang painumin ng alipin, sinabi niya, nung babae ni Rebecca, iigib naman po ako para sa mga kamelyo mo hanggang makainom silang lahat. Aba, yun na yung sign. Pangalawang sign, no? Natumbok dahil humingi siya ng guidance sa Lord. So ito namang mga tauhan ni Abraham, pinagmamasdang mabuti yung babae, habang makikita natin sa verse 20, dali-dali niyang ibinuhos ang tubig sa inuman ng mga hayop at bumalik siya sa balon para muling umigib. At patuloy siya sa pag-igib hanggang sa makainom ang 10 kamelyo, ang lahat ng kamelyong ito. So sa puntong ito, ito na po yung sign. So iniisip niya, siguro sa loob-loob niya, habang nakamasid ang alipin kay Rebecca, iniisip niya kung yun na ang sagot ng Panginoon sa panalangin niya sa pagpunta niya sa lugar na iyon. So yun yung sign no? Pero mahirap naman na basta-basta mag-assume kung di naman sigurado.
ay iniisip niya, iyon na kaya ang sagot. Iyon na ang sagot ng Panginoon sa panalangin niya, sa pagpunta niya sa lugar na iyon. So, ang ginawa niya, habang nakamasid ang alipin, si Eliezer, kay Rebecca, sa puntong ito mga kapatid, ginawa niya sa verse 22, pagkatapos uminom ng mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang gintong singsing na ang bigat ay 6 na gramo, 6 grams mga kapatid, singsing. Inilabas din niya ang 2 pulseras na ginto na ang bigat ay 120 na gramo at ibinigay niya ito kay Rebecca. Okay, sa verse 22, 23, pagkatapos nagtanong siya kay Rebecca, kanino kang anak? May lugar pa ba sa inyo na maaari naming matulugan ngayong gabi? Verse 24, sumagot si Rebecca, anak ako ni Betuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. So nung marinig niya yun, kumpiyansa siya na siya na ang babaeng pinili ng Diyos para kay Isaac. Kaya ano po ang sumunod na pangyayari? Alam natin, mga kapatid, tingnan niyo po ang sumunod na nangyari. 26. Tingnan niyo po, may matutulugan kaya ako roon sa amin. Sabi niyang babae, may matutulugan kayo roon sa amin at marami ring dayami at pagkain para sa mga kamelyo nyo. Verse 26, yumukod agad ang alipin at sumamba sa Panginoon. So nung narinig niya, kumpiyansa siya na siya na ang babaeng iyon, kaya anong sumunod at pinakahuling ginawa ng alipin? Sumamba siya sa Panginoon na tapat sa kanyang pangako at sumasagot sa kanyang dalangin. Amen? So makikita mo mga kapatid, parehas na parehas ni Abraham. Every time God is doing something amazing sa buhay ni Abraham, ito po ang kanyang laging ginagawa. Sumamba, gagawa ng altar para sumamba sa Panginoon na tunay na tapat sa kanyang pangako at sumasagot sa kanyang dalangin. Amen? So, let's pay attention sa mga words sa prayer ng alipin na ito. No? Makikita natin, pagbabalikan natin, ang sabi niya po sa panalangin, sinabi niya, ito po yung prayer ng alipin. Purihin ang Panginoon, sabi niya, ang Diyos ng aking amo na si Abraham. Ipinakita niya ang kanyang kabutihan sa aking amo. Ako mismo ay ginabayan niya sa pagpunta ko sa mga kamag-anak ng aking amo. So yung word na sinasabi ditong ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan, hindi lang sa aking amo, kundi ganun din sa akin. So nakita natin yung kindness, yung love, no? Love sa English kasi steadfast love. At saka sabi nga steadfast love and faithfulness. So makikita natin mga kapatid, dito pa lang yung guidance ng Lord sa kanya, ipinakita talaga ng Diyos. So napakahalaga na makita natin yung word na ipinakita niya ang kanyang kabutihan sa aking amo. At ako mismo, ito yung guidance, pinapunta niya sa mga kamag-anak ng aking amo. Okay? So ang Diyos natin, dahil kay Kristo Jesus, siya ay Diyos ni Abraham. So siya ay Diyos natin dahil kay Kristo. Alam natin ang ating Diyos na pinananampalatayanan is a covenant-keeping God. Nagmamahal siya ayon sa pangako niya. At magpapatuloy ang kanyang pagmamahal sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at mananatiling tapat ang Diyos sa ating lahat. Ang Diyos ang gumagabay at ang Diyos ang pumapatnubay sa bawat araw ng ating buhay, katulad nitong alipin na ito ni Abraham. Nakita natin na ang Diyos talaga ang gumagabay. Diyos ang sumama kay Abraham at Diyos din ang sasama sa kanyang alipin para gabayan, ingatan, protektahan ang lingkod na ito na marunong sumunod, manampalataya at magtiwala sa kanyang Diyos.
Ang tawag po dito mga kapatid ay providence. Yung gawang paggabay ng Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid, sa panahon ng mga desisyon sa iyong buhay, no? Kapag gumagawa ang Diyos ng paggabay sa kanyang mga anak sa mga pambihirang paraan o kahit na sa ordinaryo pang paraan, katulad ng ating nabasa ngayon, nakita natin present ang Diyos sa gabay. Present ang Diyos sa patnubay. Present ang Diyos sa kanyang katapatan at pagmamahal sa atin sa gitna ng mga pagsubok. So napakahalaga mga kapatid, yung ating katayuan pag tayo'y nananalangin. Si Rebecca ang nakaplano na mapapangasawa ni Isaac. So ibig sabihin mga kapatid, ito po'y patunay na may Diyos na gumagabay at may Diyos na pumapatnubay sa atin sa anumang ating dadaanan sa buhay. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, isang paalala ito ng Panginoon na napakahalaga ng ating katayuan sa tuwing tayo lumalapit sa Diyos. Maaring lumalapit tayo sa Panginoon na punong-puno ng pagdududa, punong-puno ng kawalan ng pagtitiwala, kawalan ng pagsunod, na kung hindi tutugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin, marahil iiwanan mo rin ang Diyos sa kawalan. Susunod ka pa kaya kung di mo nakikita yung ginagawa mo ay naaayon sa ginagawa ng Panginoon? Napakahalaga mga kapatid ng ating puso sa harapan ng ating Diyos. Ating isalang-alang yung ginawa ng lingkod na si Abraham. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Bible, napakahalaga na binabalikan natin yung mga lihim na nangyari sa ating mga ninuno. Bakit? Nakita natin kung paano kumilos ang Diyos, paano nahayag ang kamangha-manghang gawa at kapangyarihan ng Diyos noong araw. Paano sila pinatnubayan ng Diyos? Paano ba sila ginabayan ng Diyos? Napakahalaga ng ating stand pagdating sa harapan ng Diyos. Napakahalaga kung na isinasaalang-alang mo sa iyong desisyon at napakahalaga kung ano ang iyong dahilan kung bakit ikaw ay nagpapatuloy sa Diyos. Napakahalaga niyan mga kapatid. Kaya dapat, uulitin ko po, gaya ni Abraham, isaalang-alang ang mga bagay na ito bago ka magdesisyon. Lord, masisira ba ang layunin mo, ang plano mo sa buhay ko? Pangalawa, Lord, ang pangalan mo ba masisira kapag ako'y nagdesisyon ng mga bagay na ganito? O okay lang masira? Okay lang basta makuha ko yung gusto ko? Okay lang kahit mawasak ang pangalan mo, mawasak ang plano mo? Kaya hindi ka nakakaranas ng kapangyarihan kasi nga isinasaalang-alang mo sa iyong desisyon ay ang sarili mo. Kaya sa puntong ito mga kapatid, napakahalaga yung dalawang klase ng tao na humihingi sa Panginoon ng guidance at providential care. Kung humingi ka ng guidance sa Panginoon ngayong umaga, napakahalaga na tingnan mo, am I leading to unbelief? Am I leading to have lack of faith sa buhay ko? Leading ba ako for disobedience? So napakahalaga ng iyong katayuan. Isang paalala po ang aliping ito na nagpapakita ng matinding pagsunod, pagtitiwala, at pananampalataya. Hindi lang kay Abraham, kung hindi sa tunay na buhay na Diyos. Tayo po'y nandito sa mundong ibabaw at wala po tayong pwedeng panghawakan kundi ang tatlong ito. Lord, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nananampalataya sa iyo at ako ay susunod sa iyo. Excuse me. At pag nakita ng Diyos yan sa ating buhay, mararanasan natin yung guidance ng Lord at yung kanyang providential care. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay nananatiling tapat. Ang Diyos natin dahil kay Kristo ay Diyos ni Abraham. Ang ating Diyos ay covenant-keeping God.
Nagmamahal ang ating Diyos ayon sa pangako niya at magpapatuloy ang kanyang pagmamahal sa atin dahil siya'y tapat sa kanyang mga pangako at siya'y mananatiling tapat kailanman. Tandaan natin, siya lamang ang makagagabay at makakapatnubay sa bawat araw ng ating buhay. Sa bawat takbang na ating gagawin para maisakatuparan ng maganda niyang plano sa ating buhay. At lagi nating maranasan yung providence ng Panginoon, yung gawang paggabay ng Diyos sa ating lahat, sa mga bagay na pambihira o sa mga ordinaryong panahon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil sa pagkakataong ito, ipinakita mo sa amin ang kalagayan ng aming pagkatao, ang kalagayan ng aming buhay, kalagayan ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Kami ba, Lord, ay dumadalangin sa iyo, tumingi ng gabay na kulang pagdating sa pananampalataya. Humihingi kami, Panginoon, ng gabay, pero nagdududa kami sa kung anong kaya mong gawin sa aming buhay. Humihingi kami, Panginoon, sa iyo ng gabay, ng proteksyon, pero kami itong hindi marunong magtiwala sa iyo. Kulang na ng pananampalataya, kulang pa ng pagtitiwala. Kaya Lord, salamat sa paalalang ito. Kami ba'y humihingi sa iyo ng gabay at patnubay, Panginoon, pero hindi naman kami marunong sumunod sa tuwing kami makakaranas ng pagtugon mo sa aming mga panalangin. Lord, ito'y paalala sa amin, O Diyos, at pagpapakita sa amin, nasaan ba kaming katayuan ngayon sa oras na ito? Marahil humihingi kami ng gabay sa iyo, pero kami mismo, Lord God, wala kaming pananampalataya. Kulang kami sa pagtitiwala. Kulang kami sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Kaya pagdating ng dulo, magrereklamo kami, sisisihin namin kayo dahil iniisip namin, hiningi namin ito pala para sa aming sariling ambisyon at sa sarili naming intensyon. Lord, patawarin mo kami. Sa tuwing kami nagkukulang ng pagtitiwala, ng pananampalataya at ng pagsunod, lalo na sa mga hinihingi namin sa iyo, Panginoon, napakahalaga na lagi naming isasaalang-alang ang bawat desisyon na aming gagawin. Lord, tulungan mo kami na makita lagi na sa bawat desisyon na aming gagawin, una, masisira ba ang plano mo sa aming buhay? Pangalawa, Panginoon, masisira ba ang iyong pangalan? At pangatlo, Lord, mararanasan ba namin ang iyong kapangyarihan? Sasamahan niyo ba kami, Panginoon, hanggang sa dulo? Ang buhay ng aliping ito ay isang patunay na ikaw ang Diyos naming gumagabay at pumapatnubay. Kaya Lord, maraming salamat sa umagang ito. Nawa, Lord, makatagpo ka namin sa buhay ng aliping ito. And we know, Lord, and we are so blessed na sa isang lingkod na ito, sa isang alipin na sumusunod sa Diyos ng kanyang amo, hindi po si Abraham ang dapat mapapurihan, kundi kayo, O Diyos, naming Diyos na tunay na pumapatnubay at Diyos na tunay na gumagabay. Kaya Lord, sa umagang ito, ikaw po ang gumabay sa amin. At ang maging prinsipyo namin, Lord, yung 3 prinsipyo na daladala ni Abraham. At yung 3 isinasaalang-alang ni Abraham sa tuwing siya'y gagawa ng desisyon mula nang siya'y lumapit ang relasyon sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat. Ito'y paalala sa aming lahat na sa bawat araw at bawat buhay na aming tatahakin, laging ikaw ang siyang manguna. Maraming salamat. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga natutunan sa umagang ito. Patuloy, Lord, na magdala po sa amin ng mas malapit na relasyon sa iyo ang mensahe na aming narinig at naranasan sa umaga pong ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagpupuri at pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen, Amen, at Amen. Purihin po ang Panginoon at pagpalain tayo ni Lord sa umagang ito. Marami tayong natutunan sa Panginoon ngayon pong umagang ito. Amen po ba?
Praise God sa ating 11 viewers na ngayon pong umagang ito, sa mga kapatid pa natin na naririto po sa live broadcast at manonood po ng replay. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon ngayong pong araw na ito. Praise God. To God be all the glory. Kung nais mo na patuloy na maging blessing sa misyon ng Panginoon, sa pagpapatuloy po ng gawain, every Sunday at Wednesday sa ating midweek service, no po, maging tapat tayo sa pagbabalik ng ating kaloob at ikapu sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. To God be all the glory. Sa mga kapatid natin, magkita-kita po tayo mamaya. Kahit po ito'y uulitin natin mamaya, makikita natin yung kilos pa rin ng Panginoon sa atin mamayang hapon sa ating face-to-face gathering. Maraming salamat po. To God be all the glory. Patuloy nating ibalik ang lahat ng papuri sa ating dakilang Panginoon. Maraming salamat po. God bless you. Jesus loves you at mahal na mahal tayo ng Panginoon. Handa siyang gumabay at pumatnubay sa atin sa araw-araw. God bless you. Maraming salamat.